Isang Pinoy ang nakipagsuntukan sa loob ng tren sa bansang Rome. Sa bandang huli, umiyak nga po yung nakasuntukan niya mga boss. Mamaya update natin ito. Unahin muna natin itong kay Errol Spence. Napakaganda po ng kondisyon ngayon ni Spence mga boss. Hindi siya napiga. Tamang-tama ang kanyang recovery, rehydration ng timbang. Dahil 160 pounds po ang laban ni Spence ngayon mga boss, hindi siya hirap sa timbang niya. Hindi katulad dati noong laban niya kay Terence Bud Crawford, 147 pounds. Isa sa mga problema dati ni Spence yung pagkuha ng tamang timbang sa 147. Pinipilit na lang ng katawan niya dati. Kaya sabi ni Spence sa isang interview niya, maganda ang kondisyon niya ngayon dahil 160 pounds ang laban. Kaya kitang-kita mga boss, maganda ang pagka-rehydrate sa katawan ni Spence. Tingin ko malaki din ang pag-asa ni Spence na manalo dito. Depende na lang din sa kondisyon ni Tim Tszyu at game plan nila sa laban. Kung makipagsabayan ng gusto si Tim Tszyu, medyo delikado rin siya mga boss dahil may power pa rin si Spence at mahilig sa body shot. Pero kung makipag-outback si Tim Tszyu, pwede niyang ma-outpoint si Errol Spence. Pero hindi kasi outboxer si Tim Tszyu mga boss eh. Yung estilo kasi ni Tim Tszyu, saktong-sakto sa style ni Errol Spence. Kaya matinding bugbugan ito ngayong July 25. Kung tataya ako dito mga boss, syempre di ko alam kung mananalo. Errol Spence ako dito. Bahala na kayo kung sino tayaan nyo dyan mga boss, parehas naman magandang odds. Malaking faktor kasi yung matagal na bakante si Errol Spence eh. Pero ibang-iba na kasi ito, 160 pounds na ang laban nila, siguro mas malakas na si Spence. O ito na mga boss, yung Pinoy na nanggulpi sa loob ng tren. Nagawan ko na to ng reaction video sa isang page ko sa Facebook. Nasa 1 million views na nga ito eh. Ang nangyari dito mga boss, mga tropang Pinoy sa bansang Rome. Sinita ng mga Pinoy ang dalawang mandurukot sa loob ng tren mismo. Pumalag ang dalawang mandurukot at tinawag na Filipina itong Pinoy. Pumalag yung dalawang mandurukot, hinarap niya itong Pinoy. Tapos bigla niyang sinapak yung Pinoy mga boss. Hindi alam ng dalawang mandurukot na meron silang kasamang napakalaki na kalbo. Nakatank build mga boss. Itong isang nakasombrero naman, kakampi rin ng Pinoy. Tahimik lang siya dyan eh. Oh. Pagkasapak nung isa, biglang bumanat itong nakasombrero mga boss. Tahimik lang pero bumanat bigla. At nakisali na rin yung tank build nila, itong kalbo. Kaya yung kasamahan ng mandurukot, tumakbo na lang mga boss, iniwan na niya yung kasama niya. Kaya naiwan mag-isa yung mandurukot na ginulpi ng Pinoy. Ayan mga boss, ang laki ba naman ng front nila? Tank build parang si Tigril. Kaya yung naiwan na mandurukot, ayan mga boss, umiyak na lang sa isang tabi. Hinarap ba naman ang isang Pinoy na may kasamang tank build? Kaya yan po ang inabot gulpi mga boss. Pagkatapos ng bugbuga, lumabas na itong mga Pinoy. May kasama rin silang ibang lahi. Mandurukot kasi yung dalawa sinita pumalag. Yan tuloy ang inabot bugbog. Sa iba pang balita, binunyag ni Ohashi, promoter ni Naoya Inoue. Matapos ang laban ni Inoue sa January kontra Jesse Bam Rodriguez, siguradong aakyat na raw ng featherweight division si Inoue. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng laban si Inoue ngayong 2026, super bantamweight. Tapos yung laban niya kay Bam Rodriguez sa 2027, super bantamweight pa rin. So dalawang laban pa siya dito sa 122 pounds. Sigurado mga boss na world champion agad ang labanan ni Inoue sa featherweight division. Maganda nga makalaban niya si Bruce Carrington mga boss siguradong pukpukan yan. Dalawa ang pagpilian ni Casimero, habulin si Inoue sa featherweight o samantalahin ang mga bakanteng titulo ni Inoue sa super bantam. Okay mga boss, abangan na lang po natin ang susunod na balita. Follow for more updates.